Ako nga pala si Jonathan. Di nakapagtapos ng pag-aaral, elementary graduate lang. Pero andito sa Japan, lumalaban para sa pangarap. Dito nga pala nagsimula ang mga pangarap ko. Noong bata pa ako, namulat na ako na sa bukid kami nakatira. Walang kuryente o kahit radyo, ilaw lang na digas ang meron kami. Simpleng buhay pero masaya. Galing bukid, papasok kami ng kapatid ko papunta ng school. Tumatawid pa kami ng ilog nun. At naalala ko, pag walang trabaho ang tatay ko noon sa bukid, kung saan kami nangingisda para maibenta lang ang nanay ko. Nandun yung pagsisikap na kahit hirap, pinipilit na makaraos sa pang-araw-araw. At kahit napapagod, di sumusuko dahil alam nila may mga anak na umaasa sa kanila. At tanda ko pa noon, pag oras ng anihan o damuhan ng sibuyas, kami ng mga nanay at kapatid ko, magkakasama kami na makikidamo, makikiani para makatulong sa tatay ko. At sa tuwing gabi, dadaing ang nanay ko, masakit ang katawan, kaya hinihilot ko. At pagdating ng kinabukasan, wala ang sakit ng katawan. Makikiani na naman, di mo makakakitaan ng pagod at pagsuko ang nanay ko. Sobrang sipag, bagay sila ng tatay ko. Bata pa lang ako, may sakit na ang nanay ko, diabetes. Kaya laging masakit ng katawan niya. Pero di mo yun maaalintana pag nasa bukid na siya. Kahit sobrang init at hirap. At kahit sobrang sipag nilang dalawa ng tatay ko, palagi pa rin kaming walang pera. Dahil pagkikita sila, lagi naman nasa ospital ang nanay ko. Kaya kahit magkaroon kami ng pera noon, mabilis ding nawawala dahil nga lagi nagkakasakit ang nanay ko. Hanggang sa nakagraduate ako ng elementary noon, sa bukid kami nakatira. Minsan lang kami nakakauwi ng baryo pag may bagyo. Kasi baka lumalim ang ilog, delikado. At tanda ko pa noon, tumira din kami sa bundok. Walang kapitbahay, malayo sa kabihasnan. Ang palaya ang tanim namin noon sa pagkakaalala ko. Pagka-graduate ko nga ng elementary, nagtrabaho na ako sa rice mill. Kunuhan ang tawag doon sa amin. Makate, mabigat, mainit doon. At doon ako namulat na ang buhay ay di ganun kadali. Kaya kailangan magsumikap kung gusto mong umangat. At sa murang edad, natuto ako magbuhat ng mabigat. Higit pa sa timbang ko, mahirap pero pinipilit. Ginagawa kasi walang ibang pagpipilian. Hindi pwedeng umayaw kahit ayaw. Ginagawa kahit napipilitan. Dahil hindi nga ako makakapagpatuloy sa pag-aaral. Doon ako agad napunta. Yon ang una kong trabaho. Mahirap para sa akin dahil mabigat. Pero alam ko, kung ayaw ko doon, mas lalong ayaw ng mga magulang ko. Wala lang din silang magawa dahil sa hirap ng buhay.